May mga recommendations ngayon from different institutions, puwedeng ito ay private institutions o kaya naman ay firm o kaya ay university itself o kaya naman ay mismong government na bawasan ang non-skilled na immigrant o kaya naman bawasan o magkaroon ng cap sa invitation at ito ay kumbaga lingering around the social media at gayon din sa mga news na nababalitaan natin ngayon at may ilan pa nga na nagre-recommend na ang bigyan tuon o bigyan ng pansin sa kasalukuyan ay ang pag-i-invite ng mga skilled workers papunta dito sa Canada to work with us dito nga sa iba't ibang sector. Well, yung iba masasabi natin na medyo mababahala sa ganitong kumakalat na issue ngayon, balita ngayon. For instance, kagabi ay gusto kong i-share ito sa inyo kasi baka mabigla tayo sa mga susunod na panahon na bakit sila na lang ang ini-invite ng Canada, bakit ito na lang ang ini-invite ng Canada sa kasalukuyan, para hindi tayo umasa sa mahabang panahon na magkakaroon talaga ng specialization sa pag-i-invite na ng Canada and not through all ay kumbaga ito lang yung scenario. Nakikita ko kasi maraming mga private institutions ang nagmo-move na magkaroon talaga ng specialization sa International Skilled Workers Program. Katulad nga ng sinabi natin kanina o nabanggit natin kanina na isa sa mga sinusulong ngayon ay magkaroon ng cap o ibig sabihin limited numbers of international students. No? Ito yung mga dapat nating tignan. Okay, kagabi napabalita sa CBC na magkakaroon ng matinding pag-aaral patungkol sa capping ng mga international students na gustong manirahan at mag-aral dito sa Canada. Kasi ang lumalabas, ang sinasabi alam ito, ng National Bank of Canada and even the mga banking system at ng mga universities dito sa Canada na walang limit ang mga universities o mga colleges sa pag-invite ng mga international students at nito lang taon sa census ng Canada na lumaki yung tinatawag nating density ng population ng Canada because of international students. And billions of dollars ang kinikita naman talaga ng Government of Canada in terms sa pag-invite ng mga international students dito sa Canada. But there are always yung tinatawag nating consequences or side effect ng sobra-sobra. Kahit sa pagkain, di ba? Pag sobra-sobrang kumakain, nagkakaroon tayo ng empacho, kaya naman hindi tayo natutunawan. Same din sa issue na pinag-uusapan ngayon, dahil nga sa sunod-sunod at napakarami at wala ng capping ang mga international students na pupunta dito sa Canada. I'm not against with international students po, I'm not against. Actually, may mga vlog pa nga ako doon na ini-encourage ko na mag-research sa mga states universities, colleges na gusto mag-aral dito, no? Pero ang nakikita kasi ngayon ng gobyerno ay at ng iba pang institutions, for instance, the National Bank nga at ng ilang mga economists na yung domino effect ng pag-invite ng masyadong maraming international students. Although, sabi natin, billions of dollars ang kinikita ng gobyerno ng Canada dito. Okay, for instance, pupunta yung international student at mag-aaral dito, sabihin na natin na may family siya o kaya naman let's say 40,000 yung in-invite for this year. Ang naging problema kasi ngayon, number one is the housing. Ang housing talaga ay napansin ng mga economists na at ng mga real estate broker dito sa Canada sa kasalukuyan ay yung biglang pagtaas. Every year, hindi mapigilan yung biglang pagtaas. At ang domino effect nito, syempre yung mga bahayan o kaya mga apartments o kaya yung mga nagpaparent ng mga bahay, apartments dito sa Canada, ang trend kasi, medyo malaki yung bilang ng pumapasok ng mga international students. Therefore, medyo tataasan. Ang tendency kasi mas malaki yung demand doon sa tinatawag nating pabahay. Medyo kung minsan ang ginagawa ng mga employer, whether they like it or not, tataasan ko ito. O kaya naman ng mga may-ari ng bahay, tataasan ko ito and then siyempre, saan ka nga naman titira kung hindi mo i-grab yun? So,
it ended up na yung mga international student, igagrab yung mataas na upa ng bahay para na sa ganun may matirhan sila. So, ganun ang nangyayari sa malalaking syudad katulad ng Toronto at ng Vancouver na may problema sa ganitong pabahay, no? At kasi, yung karamihan sa mga international students na dapat sana ay titira sa mga apartment buildings o kaya naman sa mga housing buildings, housing facilities ng universities o kaya ng mga colleges, hindi na dahil punong-puno na. Saan mo dadalhin? Ilang kwarto lang yun, di ba? Hindi naman pwede mag-overcrowd sa isang housing facility ng isang university kasi may batas naman tayong sinusunod. Dahil for safety reason. So, ibig sabihin, humahanap yan ng bahay sa iba't ibang bahagi ng city. No? At naging problema ito kasi napipilitan yung mga may-ari ng bahay na taasan yung presyo. Siyempre, yung maintenance nga naman ng bahay and so on and so forth. At nagdo-domino ito sa mga nakatira na dito, no? Tulad namin. Ngayon, halimbawa, maghahanap kami ng bahay, medyo mahal ang bahay kasi yung market ng bahay sa kasalukuyan ay hindi pa ganoon kababa, no? Yung mortgage na lamang, yung percentage sa per annum ay napakamahal ng interest. So, yun po ang ibig sabihin. Kasi, yung driver nito ay yung paghahanap ng bahay ng mga international students. Again, I am not against international students. Kasi ako po mismo ay nag-aaral din sa university o nag-aral din sa university at sa college. Alam na po natin yung syempre hirap din ng isang estudyante na gusto makapag-aral. Ngayon, ang recommendations nila ay magkaroon ng capping sa bawat universities kung ilan yung tatanggapin nila at ilan yung allowed na mag-aral sa universities. In the other side, mababawasan ang kita ng gobyerno ng Canada. Yes, ang sabi ng news kahapon, kung mapapanood niyo po doon sa CBC. So, isa lang yun sa mga recommendations nila na magkaroon nga ng capping. No? And another na pinag-uusapan sa kasalukuyan, mainit ang issue na pinag-uusapan ngayon in terms of immigration and economic ng Canada, ay yung pagtaas o dapat taasan daw yung skilled na pinoproblema ngayon, for instance, dito sa construction sites. Ayon sa isinagawang pag-aaral ng Desjardins na ang need ngayon in terms of constructions dahil sa nga nagkukulang ang bahay sa mga international students, sa mga newcomers, new arrivals na mga immigrants in the entire world, ay yung kakulangan ng bahay. Yung target nila na millions of housing facility medyo hindi pa ganoon nami-meet kasi may problema sa construction world sa kasalukuyan. For instance, sabi nga, yung pag-aaral ng Desjardins na ang sinasabi nila kulang sila ng mga skilled people, high-skilled people in terms of skilled and high-skilled people para magtrabaho sa construction firms, construction world. Ang isa sa mga nakikita nila dito ay taasan naman yung cap ng tinatawag nating mga nasa construction workers and other related na mga trabaho sa kasalukuyan. Kasi nga naman, kung darami ang dadarami, yung target nila ng population, saan nga naman titira yung mga darating pa na ang target nila is 1 million na tao hanggang 2025. Although, nalalampasan na yan, pero dahil nga, kung minsan yung influx ng tao, nagkokos kasi ng tinatawag nating pagmahal ng bahay. Dahil sa in demand yung bahay, mahal yung presyo ng bahay and including the interest. Sunod-sunod na yan, hindi po ba? So para matugunan at para mapababa yung maintenance o yung bayad ng bahay, interest ng bahay and everything, kailangan nila na mag-supply ng bahay in every city para magawa nila yon. At kapag nakasupply na nila ng bahay, ibig sabihin, mas maraming bahay, mas maraming materials na magagawa, mas maraming opportunity ang tao na makapili at makapag-own ng sariling bahay. Therefore, mas mura ang magiging turnout ng pagbili ng bahay, yung interest, loans, mortgages, and everything, mumura lahat yan. Yun yung isinagawang study ng Desjardins na sinang-ayunan naman ng National Bank of Canada dahil alam nila na yung demand ng bahay sa kasalukuyan ay talagang kulang.
Sa kasalukuyan nga, sinasabi nila doon na umabot na tayo ng 40 million plus ang population ng Canada at yung laki na 400,000 kumbaga na naidagdag na naman sa population natin doon ay napakalaking kumbaga banat na naman sa construction world. Talagang hindi sila tumitigil, kaya nga lang kulang yung tao na magsasagawa. Kasi ang nangyayari dito naman sa kasalukuyan ay yung iba, como seasonal siya, umaalis doon sa trabaho na yun. O babalik na lang kapag meron naman silang project. O kaya naman, yung iba, ang nangyayari, dahil sa kakulangan sa trabaho, yung iba, siyempre, umaalis doon. Kaya ang sinasabi nila, mag-invite ng mga tao who knows into the construction. Ang ibig sabihin lang nito na kailangan nila na magdagdag daw ayon sa National Bank, even the RBC. Ang sinasabi, kulang daw ang Canada ng mga skilled workers who will work into the same facilities, who will work into the same jobs, sabi nga natin, constructions, at yung ibang mga mga ibang industry pa, yung nasa STEM, yung mga nasa category base, ano? So yun ang tinitignan ng Royal Bank of Canada na makatutulong sa economy na mapababa yung bilihin, bahay, lalong-lalo na. So, ibig sabihin lang nito, medyo nakikita natin sa mga susunod na panahon na ang gobyerno, although tinatanggap ito ngayon ng immigration officers natin at tinatanggap ito ng gobyerno ng Canada, yung mga suggestions na yon. Therefore, nanggagaling na kasi sa mga private sector, no? National Bank, although National Bank is a institution talaga na matatag na. Royal Bank of Canada, Desjardins, yung iba't iba pang mga sectors na talagang tumitingin doon sa economy ng Canada sa kasalukuyan at mahalaga na pakinggan natin ito. Kasi, sabi ko nga, ito yung magdidikta sa mga susunod na panahon. Malay natin, sabi ko nga kanina, medyo malulungkot ang iba pero ang iba maging masaya kasi ang suggestions ngayon nila at ang mainit, hindi lang sa social media, hindi lang sa television, talaga ngayon pinagdidiktahan nila sa kasalukuyan kung ipupuso ba nila na magkaroon ng capping at the same time magkakaroon ng invitation more on sa mga skilled workers na lamang pagdating ng panahon na kakailanganin talaga ng Canada ng mga skilled workers. Maring tanongin niyo, Kuya Rod, paano naman kami ng mga unskilled na? Hindi naman sinasabi ng Canada na totaling wala na, no? Ibig sabihin lang kasi ng mga nagsasuggest ng mga institutions na ito, natataasan lang nila yung nasa skilled worker para na sa ganun makatulong sa economy ng Canada. That's good news, no? Pero ang iba naman, ang sinasabi nila, babaan yung numbers of influx ng mga international students, no? Magkakaroon ng capping. Pero hindi natin ito alam, ito ay pinagdidipatihan pa lamang at there are suggestions from different institutions dito na sa Canada. So, ito yung medyo hihimay natin, lalamasin natin, kakalamayin natin sa mga susunod na panahon. At titignan natin, abangan nyo po ngayon kung ano yung mga mangyayari, no? So, napakahalaga ito, lalong-lalo na sa inyo, ikaw, na nakikinig ngayon at gustong magpunta dito sa Canada as a skill, as international student, o kaya naman nagpaplano na makarating dito sa Canada. And ako, personally, I'm hoping na magkaroon ng panibagong program procedures ang immigration ng IRCC at ng government ng Canada na favorable naman sa atin na mga nag-a-apply papunta dito sa Canada. So, basta tayo na magiging maganda ang turnout ng lahat ng ito at hindi malilibanan, may iwan yung ibang nangangarap din na makarating dito sa Canada. Muli, maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Please subscribe, like, and share. Hanggang sa muli.